Wow, kakaiba. Wow, sumakses ka. Bigla kang sumakses. So, tatry na natin ang dalawang bagong drinks ng Macau Imperial. Tong Heinz na sparkling mango tomato at saka mayo mousse. Yak! Ano tissue? Kadiri! No! Oh my God! Ano ba yung weird ng lasa? Ito kayang mayo mousse. Try ko nga. Ano ba to? Ba't kayo nag-invento ng ganito Macau Imperial? Hindi bagay. Kakadiri yung lasang mayonnaise. Hi! Hello po! It's me, Luis Pe Jr. and you are the Kayangs! And welcome back to my channel! So ngayon lang ulit tayo nakapag-vlog and tong video na gagawin natin ngayon is very interesting talaga kasi I love this brand talaga. Pag meron kang gantong brand or meron kang gantong ketchup, like parang nasa top tier ka na, parang mayaman ka, parang ganon. So ito yung Heinz. Di ko pa alam kung ano pronunciation kung Heinz. I think it's Heinz. Kasi ayun yung ginagamit kong ketchup nung nasa Dubai ako. So bumili ako ng yung malaki nila. Dito kasi parang ang gamit namin dito kasi is tomato ketchup. Ayoko na banana ketchup ah. So I love tomato ketchup talaga. And napansin ko, akala ko April Fools na ano to na kasi kadalasan pag April Fools, yung mga kanya-kanya mga company like kung ano nakikipag-collab sila sa mga alam mo medyo weird na ano or parang weird na collaboration na parang tatawanan ng mga tao na parang di sila maniniwala kasi alam nila parang peke. Pero ito, in-upload to I think mga March 26, 27, parang ganon. So malapit na kasi mag-April 1st. O, di ba April Fools yun. Pero, napansin ko, parang legit siya. So ito kasi siya. Nakipag-collab si Macau Imperial kay Heinz. So, as you can see, may tatlong flavor. Meron yung mango tomato, mayo mousse, tsaka peach raspberry drink. So, na-curious ako, ano ba talaga lasa nito? Kasi, di ba, tumingin din ako sa Grab. Dapat ipapag-Grab ko na lang siya. Kaso parang medyo wala masyadong explore sa magiging vlog na to, di ba? Parang sa bahay lang, tapos nagpa-deliver, parang yun na yun. So ngayon, pupunta tayo sa Macau Imperial para bumili na tong Heinz na drinks nila. Like, kinakabahan ako. Like, di ko alam kung ano magiging experience ko. So, may malapit na Macau Imperial dito, pero di sobrang lapit, kaya tayo magkukotse ngayon. At tanghaling tapat na, so tingnan natin, punta na tayo ng Macau Imperial. Ang gamit kong camera ngayon ng aking DSLR na gusto ko baka masira mas lalo masira pag di ko siya ginagamit kasi medyo nagbabaak-baak na yung yung mga di mo siya leather yung plastic okay lang pero yung parang basta ang hirap i-explain. So ayun, sayang naman kasi nung nag-vlog ako last time ang phone lang gamit ko nun. Di ba? Meron naman tayong gamit na maganda, bakit di natin ayun yung gamitin, di ba? So medyo malapit na tayo. Sa mall na pupuntahan natin and excited na ako na kinakabahan! Like legit! Woo! Ito na. Gagi ang init. Ay. Init ngayon. Ito pala maging vlogger era ulit. So yan. Ayan ang Macau Imperial. I'm so excited. Hi, isang mayo mousse tsaka sparkling mango tomato po. Yan lang. $249 siya lahat. Isang size lang. Oh my gosh.
so excited. Legit yan, legit. Mako Imperial tayo. Grabe, kinakabahan na ako. Anong lasa niya? Naantay ko na lang yung order natin. Dalawa na in-order ko kasi pag tatlo, masyadong siyang too much na. Eh, dalawa lang naman kami. Tsaka medyo mahal din. 249 isa. Like, katawa ko. Iisa lang yung sizes nila. Wala silang regular gano'n. So, in-order ko is mayo mousse, tsaka sparkling mango tomato. Kasi parang yun yung dalawang bet ko. Ayun pa rin yung mga lalagyanan nila. Hindi ko napansin. Plastic. Plastic. Sparkling service. Okay, thank you. So I got it na. Kakao Imperial. Ito isa. Mayo mousse. I'm so excited and I'm scared. Sabi nung kahera. Sarap daw yung yung sparkling tomatoes. Eh, parang ayun yung tomato flavor. Parang gano'n. Para mismo ketchup. Pero tingnan natin kung lasa siyang ketchup talaga. Like, yun na. Parang gusto ko i-reusable yung or i-reuse yung lalagyanan niya kasi ang cute niya talaga. And ang mahal niya, $249. Diba? So, ayan, nag-park lang ako. Parang di nakaka-fresh yung dito, yung sunlight. Diba? So, kailangan malapit tayo para may liwanag tayo. And I'm so excited! Nandito na tayo sa ating pinag-parkingan na malilim. So, eto na siya! Oh my God! I love Heinz talaga. Pero, sa milk tea, pero wala rin siyang wala siyang pearls. So, milk tea ba ang tawag pag wala siyang pearls? Or drinks lang? Or, I don't know. So, ito yung sinabi ng cashier na masarap. Tong sparkling mango tomato. Ayan. Actually, nag-expect ako na ang kulay nito is more on reddish pa. So, bakit parang medyo yellowish? So, di siya mukhang ketchup. Yung packaging lang mukhang ketchup. Pero, by the way, basta honest review to. Kasi hindi tayo binayaran dito ni Macau Imperial to review their products or their drinks. So, ito ay sariling pera ko at sariling pagpupursige. So, ayun. Pero bago lahat, mag-thumbnail na muna tayo. Baka, di ba, maubos natin ito na wala pa tayong thumbnail. So, yan. Titikman na natin silang dalawa. Pero bago lahat, dahil gumawa ko ng thumbnail, ang napansin ko sa packaging niya is, ang cute. Like, talagang ketchup talaga siya. Di ko alam kung may gantong size ng Heinz. Pero I think meron naman. Kasi yung nabili ko dati is, mas mataas pa dito. And hindi ko man alam na meron maliit bang ganito. Then, ano ba una natin titikman? Tapos yung straw niya, meron talaga siyang rubber. Ewan ko bang matapon kasi sa may rubber dito. Katulad talaga siya sa totoong Heinz na ketchup na kailangan mong pisilin para lumabas yung ketchup. So, hindi lang basta tak-tak lang ganon. Kundi kailangan siya pisilin talaga. So, ayun na talagang kopyang-kopya talaga siya. Kasi siguro dahil nga Heinz talaga siya. Nag-collab-collab. Tapos, ang napansin ko sa presyo, medyo ang mahal niya. 249 pesos yung ganito lang kaliit. Tingnan niyo ito yung mukha ko ganyan lang siya kaliit. So talagang pricey talaga siya sa ganitong di ba? Kasi yung ibang milk tea nga na yung coco is 100 pesos lang. Ang dami na. Tapos dito ang liit lang niya. Tapos parang medyo may yellow rin siya. Pero yung isa parang onti lang yung yellow or dahil medyo puno siya. So, ang napansin ko, yung appearance niya, yung looks niya, hindi siya mukhang ketchup. Kasi nga, yellowish siya. So, mukha lang talaga siyang juice. Sana ginawang medyo yellowish, ay medyo reddish para, ano pang ganung word? Reddish.
para magmukha talaga siyang ketchup. Pero dito, I think mas gusto ko yung looks nito kasi gusto ko yung tawag dito, milk tea vibe talaga siya na gantong kulay, tapos merong white. So, para ito yung cream cheese. Di ko sure, di ko pa natitikman, pero I think ito yung cream cheese kasi ano pa bang pwede ilagay na puti, di ba? So, let's go! Oh my God! So, oh my God, anong una nating titikman? Comment down below. Wala na, late na kayo, bagal yung mag-comment eh. So, tikman natin si Sparkling Mango Tomato. Okay, I'm scared. Woo! 1, 2, 3. Medyo may pagka-refreshing and fruity yung taste niya. Wala akong nalalasahang ketchup ha. Nalalasahan ko medyo pagka-fruity siya na matamis. Isa pa nga. Pero ayun nga, medyo marami siyang yelo. Wala talaga akong nalalasahan na tomato. Ayun, lasa mango. Kung di ko pa nabasa or di ko pa naalala na mango siya, di ko siya maiisip na lasa siyang mango na fruity na ano. Wala akong nalalasahang tomato as in like mukha lang siyang mango juice. Ganun yung lasa niya, mango juice. So I think kung ito yung bibilin ko, masarap naman siya. Ang problema, wala siyang wow factor na parang wow, kakaiba, wow, sumakses ka, bigla kang sumakses. Parang hindi siya naging success sa akin kasi wala siyang wow factor na parang wow! Ay, ang OA na no, ang OA na. So ayun siya, and sa price nga niya, I think di ko na siya uulitin, parang for the hype na lang siya. So i-rate ko siya ng 7 out of 10 yung lasa niya, ganon. Pero I think di ko na siya uulitin pero baka gumawa na ako sa bahay ng juice. Kasi ito yung lalagyanan na gagamitin ko. Pero dito sa mayo mousse, tatry na natin. Actually hindi ko alam kung like lasa mayo ba talaga siya. 'Di ba? Kasi nakagay mayo mousse Mayo mousse, like oh my God, lasa ba tong. Actually, I also love mayo. Tomato and mayo, I love those. Basta gano'n. Love ko silang dalawa. Lasang mayonnaise ba talaga to? So, titikman ko na. Oh my God, I'm so excited. Saan di ako ma-disappoint? 1, 2, 3. Lasa siyang cream cheese milk tea ni Macau Imperial. Siyempre, kay Macau Imperial to. Parang umorder lang ako ng cream cheese milk tea. Legit. Hindi siya parang, wala akong nalasahang mayo. Magkano lang yung cheesecake pala. Cheesecake milk tea. Pero yung may pearls, ito wala. Cheesecake milk tea. Kasi yun yung palagi ko in-order kay Macau Imperial. Pero, wala ako nalasahang mayonnaise or pait. Kasi pag mayonnaise, ano ba yung mayonnaise? Mapait, matamis. Matamis yun na ayun. Pero ang mahal niya, 'di ba? So parang kung order mo tong mayo mousse, ang bili mo na lang yung cheesecake milk tea ng na Macau Imperial. Mas malaki pa yun at mas mura. Pero kung gusto mo lang yung ganda, ay wait, hindi tayo masyado kita. Yung ganda ng packaging niya, kasi mukha siyang ketchup or mayonnaise. Actually, may mayonnaise parang Heinz pala, bila ko naalala. Nga pala, bila kami nagkaroon ng mayonnaise nga pala na or mayo na Heinz. Hindi na pala siya ketchup, bila ko naalala. Kasi di naman ako masyado nabili ng Heinz talaga kasi more on kami. Yung sabihin yung brand, basta tomato ketchup siya. So, i-rate ko to ng sa overall sa overall nito 5 out of 10. Ang mahal niya. Ang mahal.
Tapos, ang ganda lang ng packaging, which is, ayun yung talagang bet ko sa kanya, yung packaging, pero yung lasang cheesecake, milk tea lang siya ng Macau Imperial. So, I rather buy the cheesecake milk tea na mas mura, mas cheaper, mas malaki, with pearls pa yun. Ito, wala, mas maliit, mas mahal, pero mas cute. So, I think, ayun lang. So, ayun yung ating honest review sa bagong labas ng Macau Imperial na nakipag-collab kay Heinz. So, akala ko April Fools lang talaga tong post nila na to. Pero legit para talaga siya, legit. Pero, kung mararecommend ko pa sa inyo to ay, for me, pwedeng oo, pwedeng hindi. Kung marami kang pera, talagang gusto mo to siya matry kasi I think di naman to magtatagal talaga. Na parang yung tulad ng ibang flavor ng Macau Imperial na magtatagal talaga. Pero try nyo na rin kasi ang kitang packaging talaga. Pwede nyo i-reuse siguro. Ay, pukin mo! Oh my God! Bobo, pinisil pa kasi. So as I was saying, ayun nga na parang I think hindi ko na siya uuliting bilhin kasi yun nga, eto medyo mahal or mahal talaga or medyo namamahalan kasi talaga ako to be honest, kasi ako pala milk tea din, hindi ako mahilig pero occasionally lang ako nainom ng milk tea talaga, hindi rin ako pala soft drinks, talaga more on water lang ganun. So ito pang intro, so tatry na natin ang dalawang bagong drinks ng Macau Imperial, tong Heinz na sparkling mango tomato at saka mayo mousse. Yak! Ano tissue? Kadiri! No! Oh my God! Ano ba yung weird ng lasa? Ito kayang mayo mousse. Try ko nga. Ano ba to? Ba't kayo nag-invento ng ganito Macau Imperial? Hindi bagay. Kakadiri yung lasang mayonnaise. Yan. Scripted lang yung pang intro ha, para panoorin nyo hanggang dulo. Yun lang, pero bet ko siya, pero medyo pricing nga lang talaga. O ilan talaga tayo. So pang intro lang yan para panoorin nyo hanggang dulo. Bye! Ayan, ano masasabi? Bibili ba kayo nito? Kasi comment down below kung natikman nyo na ba siya, ano nagustuhan nyo, bibili ba kayo nito? Kasi yun nga, sinabi ko na yung honest review ko, and yeah, yun lang. So uwi na ako. Thanks for watching. I love you all mga kayangs. Bye-bye!